Ito, ang ABS-CBN, walang report. Wala silang balita na mayroong naganap na mga pagsasaya or movement o hakbang ng mga makikisig at mga maiisog kahapon. So tinignan ko ang ABS-CBN, wala. Ang Channel 5 o News 5, meron silang balita naman. Ang nakalagay ay, ito 17 hours ago, ang sabi lang, nagtipon-tipon ang diehard supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tagum sa Davao del Norte para sa Defend the Flag Peace Rally ngayong linggo. Dumalo ang anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste. Ito'y sa gitna ng issue umano'y ito'y sa gitna umano'y issue ng secret agreement ng dating executive sa China kaugnay sa West Philippine Sea. This is fake news. Look at you, News 5, jutang ginemis kayo. At mga kababayan, tapos ang nilagay nilang picture, obviously, ayaw nilang ipakita just in, ganyan. Just in, breaking news. Tapos ang pinapakita nyo, building. Kung di ba naman kayo mga jutang ginemis, tapos kulang na lang, ang ikuhain nyo yung ilaw lang. Nakita nyo mga kababayan? Ayan, kahit puntahan nyo yan. Kulang na lang ang kunin nila yung langit at wag ipakita ang libo-libong mga Pilipino, libo-libong mga Davaoenyo ang nandoon. Tapos, balikan ko din yung caption. Kaya daw, nagtipon-tipon doon. Ayun, basahin natin. Dumalo ang anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste. Ito'y sa gitna ng issue umano'y ng secret agreement. Wrong! Very fact! Ang ina, ha? Fake news dahil ang hakbang ng maiisog, hindi po yun patungkol sa secret agreement na sinasabi ni Marcos Jr. Ang hakbang ng maiisog ay isang pagpapakita ng pinagsama-samang boses dahil sa nararamdamang opresyon, suppresyon, tanim kaso, fabricated crime, droga, nikoting, smuggling, kidnapping. Yun ang tungkol sa maisog, hindi sa secret agreement. Channel News 5, napakasinungaling ninyong mga ginayupak kayo. Sinungaling. Napansin ba doon? Binalita ba ng mga jutang ginemis na ito? Yung tungkol sa anong pinag-uusapan doon? Charter change. Na pangdorobo ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Romualdez, panglilinlang sa taong bayan sa pagpupush ng puwersahang initiative para baguhin ang saligang batas para sila ay manatili sa kanilang pwesto. Yon! News 5! Napaka-fake news nyo. Kaya itong mga palangga ko, wag na kayong manood. Wag nyo na suportahan ang mga ganitong klaseng broadcasting company dahil napaka-fake news. Dapat kayo ang i-report eh. May pa-checker pa kayo, mga packer kayo, mga jutang ginemis kayo. See? Nabanggit ba dito? Pumunta kayo. Wag na. Ito, pinakita ko na eh. Wala man lang pinakita siya na napakadaming tao, naghuhumiyaw ang libo-libong tao dahil sa nararamdaman nilang kahirapan at walang direksyon na pamumuno ni Marcos Jr. Bago pa umakyat ng bonggang-bongga ang blood pressure ko, which is normal lang naman ang blood pressure ko, punta tayo sa GMA News. At ito yung balita. Ito ba ang quality nito? Tanginan nyo. Pawang katotohanan lamang, walang kinikilingan, chuba-chuchu. Here. Yan na ang binalita nila. Kay GMA News 13 hours ago. Basahin natin. Former President Rodrigo Duterte spoke at a gathering in Tagum City, Davao del Norte, Sunday evening, during which he criticized his successor's administration and efforts in some quarters to enact charter change. At least, kahit pa paano, yung title, hindi magandang title, kumbaga walang dating, pero at least hindi naman fake news. Pero tignan mo, picture lang, yan ang alam nyo, stock footage. Hindi naman ganyan ang naganap dun ah. Punta tayo kay Joey. Hi Joey.
Pagdating. Kasi nakita ko kay Joey dahil nandoon siya. Follow nyo ngayon si Balanga, Joey Cruz. Ito po si Palangginging. Okay, Joey ito. Oh, ito ang kay Joey. Yan, oh. Oh, na hindi magkamayaw ang taong bayan. Nakita nyo? Oh. Sobra. Nakita nyo naman na libo-libo ang tao. Ayan, si Joey. Ayan. Payos Palangga. Ngayon, so anong pinapahiwatig natin dito mga kababayan? Ano ba tong mga media na to? Kaya sila hindi nag-uulat ng tama dahil sinisensor sila ng gobyerno ni Marcos Jr. Censorship, which is sinisensor talaga. Pero ang SMNI, tayo dito, pasalamat tayo sa lahat ng mga bonggang-bonggang mga vloggers, especially si Joey, sila Third Floor, sila mahal natin ang Pilipinas, Ka Eric, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Trixie, ako, hindi ba pasalamatan ng sarili. Sino pa ang mga talagang nakikita mo? Kaya the reason why we have to support these people, kasi wala tayong asahan sa media. I-boycott nyo na yung mga jutang ginemis na yan. Kasi mga palangga, it's either duwag sila or ayaw nila pag-usapan yung mga newsworthy balita sa kapakanan ng taong bayan. Di ba sabi nga nila sila ay fourth estate? Sila ay katuwang ng taong bayan sa mga balitang dapat ninyong malaman. Kailangan malaman ng taong bayan kung ano nangyayari sa Davao. And the fact na nandoon ang former president, newsworthy yun. Former president yun eh. Di ba? Pero pagdating kay Bangag, naka-headline yung magme-make up ng pagkikipag-date-date ni ni Coting Jr. kay Lisa Tanas. Naka-headline yung kailangan mag-date sila dahil nakulangan na daw ng oras. Headline yun. Anong newsworthy dong kapukpukan ni Lisa? Kajotahan ni Coting. Newsworthy ba yon? Yun ba ay nakakatulong sa taong bayan sa pag-improve ng kabuhayan? Makakatulong ba yung kabigaan ni Lisa at ni Marcos Jr. na hindi naman na tinatayuan? Jutang, you know what? Kahit basahin nyo, the effect of the pulboronic use, long-term use is pototoy dysfunction. So, ano yung binidate-date mo, Marcos Jr.? Hoy, media, newsworthy ba? Ang pagbiga-biga, pagbiga-biga ni Marcos Jr. na mag-date-date sila, o newsworthy ba yung mga party-party na yan sa Malacanang? Although, you have to report that para makita ng taong bayan na na ginagastos ng mga buwaka ng genemis na ito ang pera ng bayan. So, wala na tayong pagtitiwalaan sa mainstream media. Yung Rappler, tinignan ko na dating very critical yung jutang genemis na mga yan kay Marcos Jr. Ni isa wala. It's okay, wala naman silang engagement. Walang engagement. Diba? Dilalangaw ng mga ito kasi mga sinungaling. Ngayon, mga kababayan, so ano nangyayari? Sinisensor ba? Duwag lang ba talaga to itong mga mainstream media? Hindi ko naman nila lahat. Baka hindi ko lang nakita. Yung iba nag-report ng bonggang-bongga. So ano dapat nilang i-report dyan? Pag media ka, lalo na isa kang malaking media, lahat is i-cover mo. Siyempre sa showbiz, dahil yan ang pinagkikitaan nila, yan ang bread and butter nila, yung mga chismis, tsuktsakan blues, yung mga hiwalayan, bigaan ng mga artista, yaang mga balitang yan. So ano yung newsworthy na dapat iparinig sa taong bayan? Para sa media. Wala. Kasi it's either sila, sabi ko nga, ay naduwag, sinisensor sila. Well, sabi ko nga, paano ka maging duwag-duwag kung established ka na sa industriya or sa larangan ng broadcasting world? So it's either sinensor ka or nagpa-sensor ka kasi pinoprotektahan mo ang sarili mong interest. Or kaya ginagawa ng media, wala silang interest sa mga rally-rally, wala silang interest sa mga sigaw ng taong bayan kasi wala rin silang pakialam sa inyo dahil nga they are not really for the people. They are for their business. Baka daw magaya sa SMNI, sabi ni Palangga. Oo. Mga duwag nga. Baka magaya sa SMNI, sabi ni Gaming. Bakit ang SMNI, sa kabila ng censorship, sa kabila ng panggigipit, ay nandoon pa rin? Ngayon, mga kababayan, balik ako
sa maisog. Kagabi, ipinakita ninyo sa taong bayan na buhay ang what? Ang inyong mga diwa. Kaya sabi ko, malapit na si Kuting mapagaya sa kanyang tatay. Malapit ka na Kuting magaya kay Erap Estrada. Okay? Yan ang nararamdaman nila ngayon at nakarating sa akin mga palangga ay natutorete na itong mga hunghang, lalo na si Lisa Tanas, nanginginig na ang kanyang kipay dahil papunta na ang hakbang ng maisog sa Luzon. Hindi ko pa alam ang schedule but I know for sure na magkakaroon ng hakbang ng mga isog diyan sa Luzon mga palangga. So, ang mga matatapang, kayo man, sabi ko nga, kahit ano man ang inyong relihiyon, kung ano man ang inyong sektor na kinabibilangan, this is about your future. Doon sa hakbang ng paisog, paulit-ulit ang mga narinig nating hinaing. Ang statement ni Attorney Glenn Chong ay nandoon pa rin ang kanyang focus sa pangdaraya at pakikisabwat ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa Smartmatic. At dapat talaga consistent si Attorney Glenn Chong sa kanyang laban. Kasi everyday yun, hindi naman tayo mag-iiba ng laban eh. Na bukas iba na naman ang ating pinagsasabi dito. No. Kasi ang ginagawa ng gobyernong ito ay everyday pare-pareho. Ano yung pare-pareho? Pagnanakaw, pagpapanalo sa loto, continuous ang bribery, smuggling, droga, loto scam. Ano pa? Abuse of power. Yun ang pinag-usapan kung paano abusuhin si Governor Edwin Hubahib. Kung paano buhayin ang kasong na-settle na. So yun ang mga pinag-usapan doon. Si Attorney Vic Rodriguez, nandoon pa rin yung kanyang pakikipaglaban about sa protektahan ang konstitusyon at wag linlangin ang mga Pilipino at wag i-bribe ang mga Pilipino sa jutang ginimes na charter change. Si Spokes Roque, almost the same pa rin yung kanyang mga statement about yung laban, yung pagsasalang sa mga kasundaluhan sa China, binanggit din dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Yan ang mga statement ni Spokes Roque. Ganon din ang Attorney Rodriguez, Attorney Glenn Chong, kung Bibot, okay, Alvarez. Then, sino pang mga salta? Si Baste, it's about cronyism or nepotism, kung saan ang ina-appoint ay kahit walang mga alam, kahit mango, katulad ni Lagdameo na tumutulong nga daw ang sipon, sabi ni Pangulong Duterte, dahil bangag na bangag, kahit walang alam. Yan ang cronyism. That's the best example sa binanggit ni Baste. At doon sa kahapon sa Maisog, pinatunayan na naman, kinonfirm na naman ng ating Pangulong Duterte na ang ipinakita natin na dokumento, yung pre-op at saka authority to operate ng PDEA in 2012 na si Marcos Jr. ay sangkot o dapat i-read sa pagpupulburon niya ay pinatunayan ng Pangulong Duterte na legitimate at nakita niya na ang dokumentong yun. See? So ngayon mga kababayan, okay. Ano to? Ang ganda ng ipinakita, ano yan? Ang ganda ng isinyer ni Inday Sara. Sabi ni Jazz V, ang ganda ng video ni Inday Sara Duterte, kumakain siya ng mangga. Ang sabi niya, alam niyo ba ang other name o ang tawag sa mangga? Manggagamit. Napanood ko yon, Jazz V. Thank you. I think hudyat yun mga palangga. Kaya ngayon, mga kababayan, kaya sabi nga natin, bakit nagaganap itong yung hakbang ng maiisog na ito? Hakbang natin lahat para patigilin na itong gobyerno ni Marcos Jr. sa kanilang lahat na kalapastanganan na ginagawa sa taong bayan. Bakit kailangan nilang tumigil mga palangga? Bakit kailangan nating wakasan si Kuting? Dahil sabi nga ng mga speakers doon ay patuloy
ang paglalapastangan sa ating konstitusyon, ang oppression, ang supresyon, ang pagpigil sa malayang pag-assemble o pagtipon-tipon dahil sukang-suka na kayo sa gobyerno ay gusto pa rin pigilin ng bangag na presidenteng ito.